bukod dun sa search warrant, yung mga kasamahan nyo po na nangumpiska nito mga sasakyan na to, meron po silang suot na body cameras. Ilalabas po ba natin ito, just for the sake of public, para makita na walang naging illegal dun sa pagsamsam nito mga sasakyan? Hindi ko po masagot 'yan, no. Pero ang masasabi ko po kung actively bang ilalabas, hindi po kasi 'yon normal process. Ang masasabi ko lang po diyan ay kung sakasakali po talagang meron silang inquiry at meron naman pong proper forum at tribunal, no, na magi-inquire kung meron mang irregularities, ay handa naman po ang Bureau of Customs na ilabas 'yan. But yung Bureau of Customs ilalabas po ito para sa consumption ng publiko. Tingin ko po ay baka po hindi maganda dahil may mga detalye din po yung ibang tao doon, no, na baka po mahagip, may mga personal information, yung plate number ng ibang sasakyang nakaparada rin doon. Oo. But as far as the BOC is concerned, we are ready to present that Oo. if there is an inquiry as to the validity of the process. Oo, I forgot to ask Attorney Chris, pwede ba namin malaman kung ano exactly condominium po ito o hindi? Actually, DJ Chacha, no, yung search warrant natin ay patungkol doon sa parking facility na naka-attach sa condominium na ito, no. So, hindi ko mabanggit yung pangalan ng condominium na Sige ito po. para naman Understand. din sa proteksyon ng kumpanya nito. Oo, understood naman po. May binabanggit din po sila, yung alegasyon na tinakot daw po yung driver, i-detain for 12 hours. Ano pong katotohanan dito? Again po, no, meron po tayong footage ng body camera ng entire process, no. So it can really easily refute yung mga ganyang allegations. Not to mention the fact na medyo hindi po talaga kapanipaniwala yung kwentong ito, no, dahil nag-i-implement po tayo para sa Siam, pero ang sinasabi nila meron pa palang 34 na sasakyang nandun. So kung patututuhanan po natin yon, parang inaako na rin po nila na may iba pa pong sasakyang nandun, no, na papasok dito sa mga isyong ito. So, unang-una po, again, karapatan naman nilang magpahayag ng kung ano man, kaya lang po meron naman po tayong ebidensyang magsasalita at magpapatunay na wala pong ganyang kaganapan. So, hindi totoo na na-detain yung driver. Ano po ba standard procedure pagka ganyan? Kunwari, kung may inabutan kayo na driver dun sa mismong area? Ang pag-implement po ng search warrant, DJ Chacha, no, kung mapapansin po natin ang title po nito, registered owner at yung possessor po, no, ng subject na pinapasisi po ng korte. So, kung sino po ang datnan natin doon sa vicinity, doon sa area kung saan po tayo may seize na item, ay pagpapaliwanagin po natin siya at ipapaliwanag po natin yung linalaman ng search warrant, ano po yung utos ng korte na kailangan po naming i-seize at bitbitin ng mga sasakyang ito sa pabalik ng korte. At yun naman po, no, ay hinihinga natin ng kooperasyon. So again, hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi nilang pag-detain kasi nandun po tayo pagdating ng personal ng Bureau of Customs, naka-body camera po kami at wala po akong nakitang personal, no, na ganyang senaryo na may pag-detain at pamimilit na pagkuha ng mga susi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!